sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na po ang inyong lingkod, Terry Alta, para sa programang Buhay OFW ngayon. Ayan ha, yung ating background, pampasaya talaga. Okay, siyempre po, bago ang lahat, ay batiin natin ang ating mga tagapakinig sa 4 na sulok ng mundo, ang ating mga OFW. Alam niyo po, tayo po ay napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz ng inyong mga salapitan. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Likes, follow, and share. And of course, comment sa ating pong mga kaibigan, mga katropa. Hello po sa inyong lahat, sa ating pong mga bossing. Congratulations, napakasipag nyo lahat. Sa ating mga, sa technical side, thank you so much sa ating mga sundarong kababaihan at kalalakihan ng mga technician at siyempre ating mga katropang broadcasters. Mga kasama po natin na mga katropa, mga sundalo po ang iba sa kanila at ang ating mga kaibigan po na mga broadcaster. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating nakikinig sa 4 na sulok ng mundo, siyempre, batiin natin ang ating kapartner, ang ating founding chairman, Albert Lawin Guanzon. Very busy po siya sa mga proyekto para po sa ating mga overseas Filipino workers, mga livelihood po na pinagkakaabalahan. Siyempre, batiin po din natin ang ating DOST correspondent na si Miss Lilibet Padilla. Siya po ay napapakinggan po natin pag meron po tayong mga update tungkol po sa mga DOST projects and programs, lalo na po sa ating mga OFW na gusto nang umuwi at ayaw nang bumalik. Nandiyan po ang ating DOST NCR, DOST Cavite, meron po silang mga I-Forward. And of course, ang ating kaibigan na napakasipag po na nasa lugar po ng Samar. At tayo po ay nakikiramay po kay Dr. Glenn Ocaña ng Samar sa Bisaya po. Kasi po siya DOST Leyte. Namayapa po ang kanyang buting may bahay na siya rin po ay may katungkulan sa DOST sa finance management, si Ma'am Cynthia Ocaña. Condolence po, Doc Glenn. Huwag ka pong malulungkot kasi po si Ma'am Cynthia po ay napakatagumpay po sa naging mission niya dito sa mundo bilang kabahagi po ng DOST dyan sa iyong lugar. At siya po ay kasama na po ng ating poong may kapal. Lahat naman po tayo ay patungo doon. Condolence po, Doc Glenn Ocaña, ng Samar Leyte, DOST. Ayan. Okay, at siyempre, ang mga proyekto po natin para sa mga OFW ay patuloy po yan. Pero bago ang lahat, i-congratulate natin muli ang ating Mayor Joy Belmonte. Ayan, palakpakan po natin siya. Oops! Mayor Joy, ano maganda na po ng Quezon City at patuloy niyo pa pong ginagawa ang mga attraction para ang Quezon City ay mabilang po sa isa sa pinakamaganda pagdating sa tourism. Congrats po sa inyo. Natapos na po ang buwan ng Marso, yung Women's Month, pero napakarami po niyang ginawang mga programa para doon. Ito nga pong lately na amin pong kinoverage ay ang pagpapakita po ng mga magandang tourist attraction, mga historical place na pwede nyo pong bisitahin sa Quezon City. Papakita ko po sa inyo yung naging kaganapan doon. It's time to go on a journey, the world's my show.
Mountains high and valleys low. makikita nyo sa paligid lang po ng ating lungsod ng Quezon. Bukod sa napakaganda na po ng Quezon City Memorial Circle, napakaganda na po.
Napakaganda mamasyal, yung pamilya, lahat ng pagkain nandun sa murang halaga. Yan. Okay, tungo naman po tayo sa balita ng Komisyon ng Wikang Pilipino sa pamamagitan po ng tagapagpadala press na si Wilbert. Yan. So, basahin natin kasi hinihiling po. Magalang na hinihiling ng Komisyon sa Wikang Pilipino, KWF, sa inyong tanggapan na magkaroon ng media coverage ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Francisco Balagtas bilang paggunita sa Araw ni Balagtas 2025 na may temang mga aral ni Balagtas tungo sa pagbansang pagkakaisa at kaunlaran. Ito po ay ngayong araw, April 2, 7:30 ng umaga po yan ginanap hanggang alas 12. Kanina po yan. Sa Liwasang Balagtas, dyan lang po sa Pandakan, lungsod ng Maynila. Ayan, nag-coverage po ang ating mga kasama sa media. At dito nga, itinatadhana ang proklamasyon bilang 664 sa taong 1,000 Tagalog. Dati alam ko ito, nag-aaral ako yung 1,997 taon. Ayan. Napangungunahan ng komisyon sa wikang Pilipino. Ito yung paggunita sa araw ni Balagtas tuwing Abril 2 ng taong kasalukuyan. Gayon din, inaasasan po ng proklamasyon bilang 9, 9, 6, 8 taong 201 a 15. Hindi po pala, Tagalog pala. Taong 2, 0, 2, 1, 5. Ayan. Wilbert, kailangan pa talaga kami mag-training ng napakaanong Tagalog. Ang Komisyon ng Wikang Pilipino, KWF, pambansang lupon sa pagpapaunlad ng aklat at pagbansang komisyon para sa kultura at mga sining. Ito yung NCCA. Pinangunahan po ang paghahanda at pakipag-ugnayan at pagpapatupad ng mga aktibidad at gawaing may kaugnayan sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan BNP na may temang sikad, panitikan, kultura at panitikan ng kaunlaran. Grabe, ang lalalim. Ang paglalaan ninyo ng malagang panahon para mabigyan ang media coverage ng nabanggit na gawain ay malaking tulong sa pagpapadali at pagsasayos ng kampanya ng KWF na mapalaganap ang pagpapahalaga sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ng Pilipinas. Ayan. Para po sa mga interesado, ito po yung Komisyon ng Wikang Pilipino. Ito po ay pinapakalat na po kahit sa mga ahensya ng ating pamahalaan na maging ang lahat ng mga nakasulat ay isulat sa Wikang Pilipino. Kaya, kung kayo po interesado, makikipag-ugnayan lang po kayo sa kanilang opisina. So po sa mga darating na araw upang malaman ang inyong tugon. Maaari din po kayong makipag-ugnayan sa sangay ng impormasyon, publikasyon sa teleponong 0 siyam 2 siyam 2 5 5 9 siyam 0 sa Tagalog 1 8 o mag-email lang po kayo sa kanila Angela Salazar at kwf.go.ps. Umaasa po sila sa ating positibong tugon at maraming salamat sa patuloy na pakikiisa at tangkilik sa mga gawaing pangwika ng KWF. Ayan, talaga naman. Mula po kay tagapagdala press
ng Komisyon ng Wikang Pilipino, si Ka Wilbert. Hello, Ka Wilbert. Yes. Ayan, at okay. Break time. Yes, ayan po. Anong araw ngayon? Abril 2. Uy, maraming mga magbe-birthday pag Abril, kapon yata yun, yung April Fool na sinasawag. Pag sinabing April Fool, yun yung parang binibiro ka na totoo, kaya nga tinawag na April Fool, diba? Kaya ingat po kayo, baka hanggang ngayon may April Fool pa rin Ayan. Okay, batiin natin ang ating mga tagapakinig dyan po sa Qatar, Bantay at Kasanga Qatar Chapter, na napakasipag po. Talagang congrats sa inyo, Hindi po kayo nagpapatalo pagdating sa kasipagan. Ayan. Yes. At binabati rin po natin ang ating correspondent mula sa bansang Qatar, ang isang sikat na vlogger na siya ngayon, si Melchior Omanito Jr. Lagi natin siyang partner noon, nung hindi pa siya gaanong sikat, pero ngayon sikat na siya, ang dami niya ng followers. Siya po si Melchior Omanito po isang character actor sa GMA7, ABS-CBN, and 700 Club Asia, at vlogger siya ngayon sa Qatar. Ano po siya lagi po natin siyang guest noon marami siyang mga binabalita doon tungkol sa mga festival. Ito nga, nagkaroon daw doon ng CTC Festival sa Alrida Park. Ayan, April 1 to April 11. Kaya yung mga taga-Qatar po, meron pala kayong festival na sinasawag. Ayan. Pag maririnig natin siya. Okay. Tungo naman po tayo sa, ito nga po, ramdam na natin ang mahal na araw, ano ba itong mahal na araw o sinasawag na Holy Week? Kasi ayon po doon sa mga ibang reliyon, kasi po ito yung pong Holy Week po ito po yung pagdiriwang ng paggunita sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero syempre, may mga iba't ibang sayong pananaw. Yan, dapat nga, guest natin dito si Brother Hernan Falcon na napakagaling about Holy Week, kung paano niya itong pinapaliwanag na walang reliyon o anuman na pinapayagan, na kinikilingan. Medyo busy siya, kaya mag-explain na lang tayo sa abot lang ng ating makakaya kung ano itong Holy Week, Kasi nakagista na po ng ating mga ninuno ang tungkol po dyan sa Holy Week. Nakagista na yung magkaroon ng pasyon. Yan, ako gusto ko yan yung passion po, Passion of Christ, yun yung kinakanta, isang libro na kinakanta, yung istorya po ng pagpako kay Jesucristo at yung pag-ano sa kanya, yung procession niya na pinapahirapan siya kung ano pinaggagawa, yun po yun. Okay, at kung aanin mo, napakahirap po nung naging sakripisyo kasi pag ibang reliyon ang ating pinag-usapan, ay iba ang kanila pong pangunawa tungkol po doon. May nagsasabi na hindi daw po namamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi nga po, kaya nga po ginugunita lang po siya. Hindi po ba? Hindi naman sinasabing namatay. Paggunita po ng kanyang pagtubo sa ating kasalanan. Okay. Sabi nga, Holy Week is the most important or significant week in Catholic. Ito yung nagsisimula sa pamagitan po ng Palm Sunday. Yung Palm Sunday, yung palaspas. Tayo pa rin po mga Katoliko ang mayroon yan.
April 13, nagsimula po. Ito po, Palm Sunday on April 13, 2025. So, itong darating na ito ay meron na po. At ang Easter Sunday ay nagtatapos po ng April 20. Pero meron pa rin pong mga weeks na mahalaga. Yung holidays within the week. Yun po yun. Yun po yung Palm Sunday. Ano ba yun? Yan na. Pag narinig ako ni Bro Hernan. Dito po, cleared out ang temple sa magitan ng palaspas, whip. At ng Tuesday naman, Holy Monday yun eh. Yung Holy Tuesday, si Jesus po ay inanointed ng oil, with oil, sa Bethany. Yung Bethany, ano ba sa Tagalog yun? Bethany. At doon po siya nangaral. Yun yung Mount of Olives. Yung Wednesday naman, dito po si Jesus ay binetray ng isa sa kanyang apostles. Iba sa sinraidor ni Apostol Judas. Yun naman pong Holy Thursday, dito po, nagse-celebrate si Jesus ng Last Supper. Doon po sila nananalangin sa Garden of Gethsemane. Doon rin po siya inaresto. Yan para malinaw po sa mga Katolikong nakikinig sa atin. At sa mga hindi naman po, inig na rin po kayo. Okay? At yun nga po, after the Last Supper at ang kanilang panalangin sa hardin ng Gethsemane, doon po siya inaresto. Dahil siya po ay pinagtaksilan ng sa isang kanyang apostol na walang iba kundi si Judas, pinagpalit po sa ginto. At yung Good Friday, ito po ang pinakamatindi kasi po siya po ay sinentensyahan ng kamatayan at ipinako po siya sa krus at doon din po sa krus namatay. Pag-usapan natin yung Good Friday kasi po observe natin every Good Friday po marami pong nagpipinitensya. Nagawi po kami dyan sa may Pampanga. Super talaga ang mga tao dyan. Napaka panatiko po nila. Nasaksihan po natin dyan yung pagpapako dun sa tao na palaging every year yata siya o pinapalitan naman din. Medyo ang salita lang nila nung time na nagpunta kami dyan, Kapampangan, hindi namin ganing magets eh. Siguro this time meron na pong translator. Maraming foreigner po dyan. At naaawa po kami doon sa mga nagpipinitensya. Kasi pinapalo po nila yung sarili nila. Tapos tumutulsit po yung blood sa bawat palo. So ibig sabihin, totoo po na sinasaktan nila yung kanilang sarili. Pero ang tanong, tama po ba yun na sinasaktan mo yung sarili mo, papaluin mo? Sabi nga, ingatan mo yung sarili dahil ito po yung templo ng ating Panginoon. Ang inyo pong kasawan ay templo ng ating Panginoon, kaya dapat di sinasaktan. Pero ito po ay nakagisnan ng ating mga ninuno. Noon pa yan. Traditional na yan. Kaya hindi nyo natin po sila mapipigilan. Kaya doon sa napanood po namin, talagang mapapaano ka. Kasi kitang-kita mo yung mga latay sa likuran nila. Grabe. Tapos tumalsik pa nga po yung dugo doon sa aming sasakyan. Tapos meron po doon nagpipinitensya po, biglang tumumba. Siguro po na na siya sa sobrang init, nakasakit. Pero alam nyo, kahit nakatumba siya, hindi po siya tinutulungan o itatayo o ano man. Kasi po, hindi po dapat daw galawin. Kasi po yun daw yung kanilang penitensya sa kanilang mga kasalanang nagawa. Yun ang alam ko kaya sila nagaganon. So, yung part na yon talagang medyo kung hindi ka maano, yung bang hindi ka, mahina ka, hindi mo kayang tingnan yung kanilang magsakit sa kanilang kasawan. Okay. Pero wala tayo magagawa, yan na po yung talagang tradisyon na taon-taon ginagawa. So, this month,
April, ay tiyak meron po dyan. Dadayuin po yan, maraming tao na pumupunta dyan. Kaya medyo buhay po yung negosyo dyan. Buhay dyan yung mga CR, yung mga meriendas, kung ano-ano. Yan yon. So, after ng Holy Friday, yung Holy Saturday, ay doon po siya inilibing. So, may procession yon. Dinala po sa kanyang libingan, yung kanyang tomb. At ang sabi, he descended into hell. So, yung Holy, itong Saturday na to, wala po. Sa himik, wala pong mas, walang ano. Kasi po, yun nga ang paniniwala na siya po ay nilibing. At muling nabuhay noong Easter Sunday. Jesus rose from the dead. Yun ang Easter Sunday. Na kung saan naman, ang tradisyon naman ay sa may simbahan, nagsasalubong po si Mama Mary at saka po si Papa Jesus na nabuhay. Yun po yung salubong. Yan, bata pa ako, gusto ko yan salubong Kumigising ako talaga para manood. Tapos nun, kainan na ng almusal. Hindi na po puto bongbong. Pandesal na po yun at kape. Yan na po yung, dyan nagkakaroon ng mga party na Eastern egg, yung mga party na nag-hide and seek ng mga itlog. Di ko pa mapaliwanag kung ano yung Easter, yung egg na yan, but Eastern egg tinawag diba? Kaya yan po. Ngayon, yung pagtawabakas po ng Lenten season ng 2025. Kasi ngayong taon po, nagsimula nga ng March 5, Wednesday, and Thursday, April 17, at 6 weeks po before Easter. So, ang Lent is a religious period of fasting. Kailangan po mag-ayuno kayo, fasting, kung kaya nyo. Kasi sabi nga po, yan yung repentance for Christians, fasting. Para din pong sa Muslim, pagka po Ramadan sa kanila, hindi po sila kumakain. Kakain lang po sila pag yung ano na, marinig na nila yung pagputok ng kanyon. Kaya habang yan, during this time of penance, habang nagsisisi ka sa kasalanan mo, nagpa-fasting ka, nagcha-charity, namimigay ka, binibigay mo yung mga luxuries mo, gini-give up mo, yung mga things na na-enjoy mo, lalo na po yung mahilig sa chocolate or coffee or snacks, yan po yung ini-stop mo nila. Tapos, yung common practice sa mga Catholic Church, yung abstain from eating meat. Yan. Nasusunod pa po ba yan? Yung every Friday during the Lenten season, ikaw ay mag-iisda lang, fish, every Friday. Madali naman yan. Isang araw lang naman, kung meat lovers kayo, isang araw lang isasakripisyo nyo, okay na yun. Pero yung iba, di na po ginagawa yan. Yung yung nagpa-fasting, may ilan pa rin. Yung nag-aayuno, meron pa rin. Mga matatanda, mga lola, mga sumusunod pa yan. Ayan, ganyan. So, yung Palm Sunday naman, Palm Sunday, laging bumabagsak yan ng Sunday, kaya nga Palm Sunday. Bago mag-Easter, commemorate po ang Jesus Christ triumphant entry to Jerusalem. Kasi po, yan po yung pumasok siya sa Jerusalem kung saan siya isinasalubong. It's also marks the beginning of Holy Week. Ibig sabihin, umpisa na po ang Holy Week. Pag nag-Palm Sunday na, Holy Week na po yun. So, itong year na to, ang Palm Sunday ay magpo-pulse on April 13. Ayan, tandaan nyo, April 13 po. Ayan, ang Palm Sunday po, ay mga Katoliko, may hawak po mga palaspas, at ito po ay kanilang pinapabless sa church. At yan ay parang welcoming gesture ng pagdating ni Papa Jesus na nakasakay sa kanyang ano ba yung sinasakyan niya? Donkey ba yun? Sa city of Jerusalem. O tama, donkey. So yung day na yan, yan po rin yung gospel reading during the Mass na nire-recount ang istorya ng ating Panginoong Jesucristo. Death and Passion of Christ. Diyan po siya, Yung Good Friday naman, Good Friday, nag-fall sa April 18. Yan na ang Good Friday.
ito rin ay tinawag na Black Friday. Diba? Black Friday, Holy Friday, Great Friday, Good Friday, Friday of the Passion of the Lord. Great and Holy Friday. Yan po mga tawag dyan. So, ang Good Friday, lagi po yung nag-o-occur 2 days before Easter Sunday. Ito rin po ang day na ang Christians ay nagdiriwang o nagko-commemorate ng crucifixion of Jesus Christ. Ayan. While Good Friday is not one of the federal holidays, it is a state public holiday. Ayan. In Delaware, ganun din sa ibang lugar. Parang ganun din. Kaya mga schools and businesses are closed and government offices. So, long weekend po yan. So, marami pong magbabakasyon, mag-up to town. Easter Sunday is observed on Sunday, April 20. Doon siya po. Kaya Easter is the holiest day in the Christian calendar. Yan yung pinaka-holy. Ito po ang Jesus Christ resurrected from the dead 3 days after his death on Good Friday. Alright. Bakit daw hindi pinapalitan ang Easter date every year? Hindi pinapalitan. Talagang yun siya. So, according to Almanac, Easter Sunday changes. Nagbabago every year. Kasi, pinipix to sa solar calendar based on lunar cycles of the Jewish calendar is always occurs on the first Sunday after the partial full moon. Para din palang Ramadan, Eid Mubarak. Inaano rin yung full moon na laging lumalabas after the March or spring of equinox. Ayan, yun yung year of astronomical date. March 20 talaga. Ayan, may Passover din eh. Di ba ginagawa pa rin pala yan? Passover begins sa gabi. Gabi ng Sabado ng April 12, Sunday. Ito yung major Jewish holiday din eh. Pesach celebrate Exodus. Ayan, marami tayong malalaman, ano? So, yan po. Okay, punta naman po tayo sa may oras pa tayo, no? At talakayin natin kung paano nagse-celebrate ang mga Pilipino nitong ating Holy Week. Yung iba, yung mga matatanda, mga ninuno natin, mga lola, mga magulang, syempre, yung pa rin old-fashioned way ng celebration of Holy Week. Una-una na po, maririnig nyo yung pasyon. Yung ang unang letra'y Asunsyon, ere na may resurrection. Yan po yan. Sa mga OFW, alam niyo po, pwede rin po kayong mag-celebrate dyan sa ibang bansa. Kasi ako, during my time bilang OFW sa Dubai, meron akong passion book. Ako mag-isa kumakanta. Hindi pa uso naman yung YouTube doon na sasabayan mo. So, ako kumakanta. Tapos ko yung book na yon, naglalagay ako ng candles, ng Station of the Cross. Marami rin po kayong way para po pagulitain ninyo ang mahal na araw. Meron po naman dyan mga simbahan, mga Catholic Church. Nandiyan ang St. Mary, nandiyan St. Michael. Sa Saudi, hindi ko lang alam. Tsaka yung mga lugar ng Middle East. Pero United Arab Emirates is a modern and westernized country. Nandiyan na po ang welcome po dyan ang mga religion. Hindi po katulad sa iba, bawal kayo mag-gather. Lalo kung religious gathering, bawal po yan. Yan po ang alam ko sa mga lugar na sobrang higpit pa po. Pero ang Dubai po is napakasarap mamuhay kasi para ka rin nasa sarili mong bansa na sobrang modern. Ang daming Pilipino. So, yan po. Yan. Meron din namang dyan yung Station of the Cross kasi sa simbahan po meron. Kung malayo naman po kayo sa simbahan, pwede naman kayo mag-Station of the Cross through yung books, Bible, o meron pong mga libro na may Station of the Cross. Alam ko, hindi mawawala sa Pilipino, ang long weekend ay ginugunita nila sa mga beach, sa dagat, swimming, outing, Baguio, yung mga lugar na magagandang pagswimmingan, Boracay, Palawan. Yan po ang gawa ng mga Pilipino. Pero
okay lang po na gawin yan kasi family bonding, pero sana po wag mawawala ang panalangin sa bawat ginagawa. Yan. Kahit ang ating mga OFWs, wag po kayong makakalimot, manalangin, magpasalamat palagi sa mga blessing na inyong tinatanggap. At saka po, mga OFW, lalo po yung mga kasambahay, kayo po ang masyadong malapit sa mga tukso o anumang ang pang-aabuso. Lagi lang po kayo magdasal, huwag nyong aalisin ang panalangin sa buhay nyo at huwag nyong aalisin ang Diyos sa buhay nyo. Lagi po yan. At hindi po kayo pababayaan. Yan. Para akong pastora, no? Hindi kasi po, it's April. It's a month of Holy Week. Ito po yung mahal na araw. Kaya po, medyo kalimutan muna natin yung ating mga kasiyahan, mga hanap ng enjoyment o ano man. Ito po yung buwan na para po tayo ay mangilin, mag-ano ng kasalanan, repentance. Paano mo gagawin yun? Ayun nga, sinabi ko, yung mga nag-aayunan, di ba naman kailangan magsaktan yung sarili mo. Yun nga, tulad ng isang nabanggit, medyo kalimutan mo muna yung mga larangyang ginagawa mo sa buhay mo. O mag-share ka na muna ng blessing sa mga walang-wala. Yan po ang mga repentance na pwedeng gawin sa ating sarili. Para naman pag tayo ay umalis na sa mundo, na siya naman po mangyayari na lahat po tayo, at tinimbang ang inyong kasalanan, isang Pedro, eto po yun. Ano ang nagawa mong buti? Eto po. Ano naman yung nagawa mong hindi maganda? Eto po. Yan. Mas lumamang. So, alam mo na kung saan ka ayahatid ng manok ni San Pedro. Ayan. Siguro, bago matapos ang Abril, maging guest natin si Bro Hernan para mapaliwanag niya talaga yung kasi po si Bro Hernan, naman po siyang liliyon na inaano. Lahat naman po sa Biblia. Yan po. Yan nga po yung marami natatalo, naghahamon, gusto magdebate tungkol sa reliyon. Ano po bang pagdidebatiin nyo? Pare-pareho lang naman tayo. Siya po yun. Iba-iba lang po ng way. Diba? Yes, kami Katoliko, hindi po kami sumasamba sa rebulto. Sila po ay amin lang ginagalang. Katulad po rin ang larawan ng inyong mga magulang na inyo pong nire-respeto kahit larawan lang po yan ng nanay mo. Mahal mo yan, ginagalang mo yan. Ganon din po kami sa mga nakikita nyong rebulto. Medyo, modern Catholic na po kasi ngayon. Meron po kasi na patuloy pa rin nagpapahid po ng mga rebultos, inahalikan. Doon medyo po hindi tayo doon kasi may bacteria po yun. Modern, tayo po itong tawag na charismatic Catholic renewal. Hindi na po tayo yung gumagawa ng mga ganon. Pero may mga tao pa rin po, lalo sa Quiapo, na ganon po. Respetawin na lang po natin sila. Yun po yung nakagisnan. Ayan. Teka, saya muna tayo. Hello mga soldiers. Saludo po kami sa inyo. Okay, sa ating mga modernong OFW, ako po ay PM nyo. Pag kayo po ay may naharap na problema, ano man po yan, anong mga employer nag-abuso, ang inyong mga dokumento, andito lang po kami ni Founder Albert Gonzon. Pero sa pera po, wala po kami mailalabas. Pero sa services po, kayang-kaya po natin yan. Ayan. Enjoy life lang po tayo. Okay, at yan po ang ating pansamantalang pamamaalam. Sana po ay marami po kayong natutunan sa ating sinare tungkol sa ating Holy Week ngayong Abril. At pansamantala na po tayo magpapasalamat. Be happy, always pray, always thank Papa Jesus sa ating mga blessing. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayong bantay at kasanda. Maraming salamat po. God bless.